Hallelujah, purihin ang Panginoon sa buhay natin mga magulang mo. Sa video na ito, ating malalaman at sasagutin ang katanungan kung paano tayo maliligtas. Kaya yan, maraming sing nagtatanong sa atin kung paano nga ba tayo maliligtas o paano nga ba tayo makakakyat sa buhay na walang hanggan. Ano ba yung dapat nating gawin? Ano ang unang bagay na kailangan kong malaman sa aking buhay, lalo na kapag ako'y nagsisimula pa lamang o wala pang pagkakaalam sa salita ng Diyos. Tandaan natin ito mga magulang. Ang unang hakbang, pinakaunang hakbang upang tayo ay maligtas o upang tayo ay matuto sa mga paraan ng kaligtasan ay dapat sa ating buhay naniniwala tayo sa Diyos o sumasampalataya tayo sa Diyos. Kung bubuksan natin ang aklat ng mga taga-Hebreo chapter 11 verse 6, ang sabi doon, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Kaya, unang bagay o unang hakbang na dapat natin gawin upang tayo maligtas ay kailangan nating sumampalataya tayo sa Diyos. Bakit tayo kailangan sumampalataya sa Diyos? Kasi common sense lang naman yan. Sa buhay natin, bakit tayo narito sa mundo? Hindi pwede talaga na bigla tayo lumitaw. At talagang sigurado tayo sa ating mga buhay na talagang merong Diyos na may lalang sa atin. Kaya napakahalaga ng bagay na ito na unang hakbang para makalapit tayo sa Diyos. Kasi hindi tayo makakalapit sa Diyos kung hindi tayo maniniwala sa Kanya na Siya ang may lalang sa atin. Sa Genesis, tayo nilalang ng Diyos, wangis at larawan Niya. Kaya sa ating itsura, kaanyuan, sa tingin natin wala pang lumikha sa atin. Kaya unang bagay kailangan natin maniwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Diyos. Kaya ito ang unang hakbang. Una, Hebreo 11:6, kailangan nating sumampalatayang may Diyos. Pero ano nga ba ang pagsampalataya? Ano ba yung sampalataya? Hebreo 11:1, sabi ron, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noon, una, dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Yang ibig sabihin ng pananampalataya, paniniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. Paniniwala sa isang Diyos na may likha sa atin, na kagaya ng ating kaanyuan ay talagang merong manlilikha. Kaya tandaan natin, paano tayo maliligtas? Una, kailangan nating maniwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya. Bakit? Kasi ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos. Kaya kung gusto nating lumapit sa Diyos na lumikha sa atin, kailangan natin siyang sampalatayaanan sa ating mga buhay, bagamat hindi natin nakikita ang Diyos. Kasi ang pananampalataya ay paniniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. Kaya ayan ang unang hakbang para tayo yung maligtas. At pag nangyari yan, nagkaroon na tayo ng pananampalataya sa Diyos. 1 John 1:9. Basahin natin ang 1 John 1:9. Unang Juan 1:9. Sabi rito, ito yung pangalawang hakbang. Ayan, kailangan nating manalangin sa Diyos na hindi natin nakikita. Tandaan natin, sabi ng John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya yung ginawa natin na paniniwala sa Diyos, pagsamba sa Diyos yun. Paniniwala sa Diyos na talagang na-appreciate natin na merong isang manlilikha na lumalang sa ating mga buhay. Yan, unang hakbang para tayo maligtas, kailangan natin sumampalataya sa ating manlilikha, walang iba kundi ang Diyos. Kailangan natin sumampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita. Yan, pagsamba yun. Dahil pinaniniwalaan natin ng Diyos na hindi natin nakikita,
pagsamba ang tawag doon, paniniwala sa Diyos. At pangalawang hakbang, kailangan nating manalangin. Sabi ng 1 John 1:9, subalit kung ipahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y matuwid at totoo. Pangalawang hakbang. Una, kailangan natin sumampalataya sa Diyos para tayo maligtas. Pangalawa, kailangan nating manalangin sa Diyos na hindi natin nakikita. Yan. At kailangan natin i-confess ang ating mga kasalanan sa Kanya. At napakahalaga na alam natin kung sinong Diyos din yung ating pananalanginan. Tandaan natin yan. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi rin ng John 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At sabi rin ng John chapter 1, naging tao ang salita at namuhay sa piling namin. Si Jesus ang tinutukoy doon. Nang pasimulat, naroon na ang salita. Ang salita ay Diyos, walang iba, kundi si Jesus na tinutukoy. 1 John 5:20, si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya kailangan natin, una, sa kaligtasan, maniwala sa Diyos na hindi natin nakikita. Pangalawa, kailangan natin manalangin sa Diyos na hindi natin nakikita sa pangalan ni Jesus. Dahil si Kristo ang nagtubos ng ating mga kasalanan sa krus at alam ng lahat yan. Siya'y nagkatawang tao, sabi ng Pilipos 2. Bagamat siya'y likas sa tunay na Diyos, siya'y nagpakumbaba at namuhay na parang alipin. Kaya sinabi sa John chapter 1 na naging tao ang salita. At sabi ni John the Beloved, namuhay sa piling namin, nakasama nila. Kasi kailangan magkatawang tao ni Kristo at tubusin tayo sa ating mga kasalanang minana nating kala Eva at Adan. Ngayon yung dahilan kung bakit tayo hindi maliligtas kung sakaling mawalan tayo sa mundong ito. Dahil meron tayong minana na kasalanan kala Eva at Adan at kailangan yung mahugasan ng dugo ni Kristo na nabayubay sa cross. Sa pamamagitan ng ating pananalangin, pag-confess ng ating mga kasalanan, tayo'y patatawarin at lilinisin ang dugo ni Kristo sa ating mga buhay. At ayun ang magiging dahilan na tayo ay magiging kalugod-lugod sa Diyos na hindi natin nakikita. Sa pangalang Jesus, kailangan nating manalangin, i-confess ang ating mga kasalanan. Subalit, kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. At siyempre, sa pangalan ni Jesus yan. Ano man ang panalangin natin ay dapat tinatapos natin yan sa pangalan ni Jesus sapagkat siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Colossus 1:15. Ang Diyos, pinadala niya si Kristo upang sa atin ay makipag-isa. Kailangan lang natin siyang sampalatayanan at kailangan natin siyang tanggapin sa ating mga buhay bilang Panginoon, Hari at Diyos at na-confess natin ating kasalanan sa Kanya at para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Nang sa ganoon, maging kalugod-lugod tayo sa mata ng Diyos. At pag nangyari yon, ang tingin sa atin ng Diyos, si Kristo na. Kasi nakipag-isa na tayo sa Kanya. At tayo papatawarin niya na sa ating mga kasalanan. Yan. Unang hakbang, una, sumampalataya tayo sa Diyos. Pangalawa, manalangin tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus. I-confess natin yung lahat ng ating mga kasalanan sa Kanya. Sa ganung paraan, magiging kalugod-lugod tayo sa Diyos. At bigyan ko kayo ng example na pananalangin sa pasimula ng inyong buhay, ang mga anak ng Diyos na tinatawag o buhay ng isang taong naniniwala sa Diyos upang makamtan natin ang kaligtasan. Tayo manalangin sa Diyos sa ganitong pamamaraan. Kailangan sa ating mga puso ay talagang bukas ang ating mga saloobin at talagang sinasabi natin sa Diyos ang lahat ng ating mga bagay na kailangan sa Kanya. Lalo na ang kaligtasan na minimithi natin kasi talagang sa ating buhay kapag tayo namatay meron talaga tayong patutunguan at napakahalaga na dapat sa buhay natin ngayon alam natin kung saan tayo patutungo kaya napakahalaga ng kaligtasan at ito
ay kailangan nating malaman kung paano. Kaya una, kailangan natin sumampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita. Kasi sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Pangalawa, kailangan natin manalangin sa Diyos. Ganito ang pananalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko po sa iyo na patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, maging yung kasalanan ko, Panginoon, sa nakalipas kong panahon na hindi ko pa alam na talagang ako'y nagkakasala. Patawarin mo ako at tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking buhay, sa aking puso, bilang Panginoon, Hari, Diyos ng aking buhay. Italam po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa oras na ito'y ako'y sa iyo na. At amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, ipadala mo po sa aking buhay ang iyong banal na Espiritu upang sa aking puso'y manirahan, upang masigit pa kitang makilala at upang malaman ko pa ang lahat ng bagay na dapat kong gawin habang ako'y naririto sa mundo kung saan mo ako itinalaga. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ganung paraan ang pananalangin, maniwala ka kapatid o sumampalataya ka sa Diyos na may gagawin siya sa buhay mo. At sa kabuuan, ang banal na Espiritu ng Diyos na hiniling mo sa Ama, sa pangalan ni Jesus, ang siya magtuturo pa sa iyo ng mga bagay na dapat mo pang gawin upang makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ipinangako ng Diyos sa lahat ng taong umiibig at naniniwala at tumatawag sa Kanya. Purihin ng Diyos. Sa bidyong ito, naway na pagpala ang bawat isa at natutunan natin ang paraan kung paano tayo maliligtas sa ating mga buhay. Ito'y napakahalaga lalo na sa mga taong nagsisimula pa lang at wala pang kaalam-alam sa kanilang buhay espiritual, na napakahalaga talaga na dapat nating naiintindihan at nauunawaan sa ating mga buhay. Kasi sa panahon ngayon, tayo'y nabubuhay na sa buhay espiritual dapat. Kaya tandaan natin yan. Sa pasimula ng ating kaligtasan, kailangan natin una lang sumampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita. Sabi ng Gawa 16:31, sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Tandaan natin yan. Kaya una, sumampalataya ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Pangalawa, manalangin ka sa Diyos na hindi mo nakikita sa pangalan ni Jesus. At hilingin mo na ikaw'y patawarin at hilingin mo rin ang banal na Espiritu sa Ama sa pangalan ni Jesus na makipisan sa buhay mo upang masigit mo pang malaman ang mga susunod mo pang hakbang para ikaw ay maligtas. Tanda mo kapatid, maniwala ka lang na ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang magdidikta sa iyo at gagabayan ka niya sa lahat ng bagay na dapat mong gawin. Pagpalay tayo ng Diyos, sa video ito'y naway nakatulong at nagkaroon tayo ng kaalaman upang tayo maligtas. Purihin ng Diyos, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Jesus. To God be the glory.